Magandang araw po sa mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay binabati ko po ang lahat ng taong nakikinig sa mga video na ina-upload ni Reynald nga. Ang pangalan ko po ay Dio, 21 years old, tubong Daet, Camarines Norte. Ang kwento ko ay patungkol sa pagkuha sa isang agimat. Ito ang agimat na makukuha sa puso ng saging. Bata pa lamang ako ay nahihilig na ako sa mga kwentong agimat. Kaya naman madalas ako tumambay sa bahay ng aking lolo Badong. Ang aking lolo kasi ay merong anting-anting na tinataglay. At ayon sa kanya, magkakaroon ako ng anting-anting kapag nakuha ko ang tulo na manggagaling sa puso ng saging tuwing Biyernes Santo. At ang kwento na yun ay daladala ko hanggang sa ako ay mag-19 anyos. Habang nanonood ako ng prosesyon sa kalye ay naisip ko ang tungkol sa agimat. Dahil kahit 19 anyos na ako ay hindi ko makalimutan ang patungkol sa agimat at nais ko ring magkaroon ng sarili kong akin. Muli kong binalikan ang alaala patungkol sa mga payo ni Lolo Badong kung paano ko makukuha ang kapangyarihan ng puso ng saging o ang agimat na tinataglay nito. Nang sumapit ang gabi ng Biyernes Santo, agad akong naghanda sa aming bahay. Gaya ng payo ni Lolo Badong ay hindi ko kinalimutan ang mga pangunahing sandata, kagaya ng itak at ng asin. Nang maihanda ko ang mga kailangan ko ay lumakad na ako. Mga bandang 9:00 ng gabi, tandang-tanda ko ay dumiretso muna ako sa bahay ni Lolo Badong para ako'y kanyang basbasan. Pagdating ko doon ay agad akong kinausap ni Lolo Badong patungkol sa aking lakad. At tinanong niya kung sigurado daw ba ako na kunin ang anting-anting sa puso ng saging. Lakas loob naman akong tumugon. Ang sabi ko kay Lolo Badong ay matagal ko nang minimithi na magkaroon ng sariling anting-anting. At sabi ni Lolo Badong, kailangan ko raw tanggapin ang ibibigay niyang kwintas. Dahil matapos ko daw lunukin ang anting-anting ng puso ng saging, ito ay lalabas sa aking bibig. At ang kanyang binigay na kwintas ang magiging sisidlan. Nang sa ganun ay maiselyo ang anting-anting na aking nakuha nang hindi na ito makuha ng iba pang lamang lupa. Magkahalong kaba at takot ang aking nararamdaman sapagkat ang puso ng saging at ang lokasyon nito ay napakalayo pa sa mga kabahayan. Dahil kung saan daw mas malayo ang puso ng saging sa mga bahay ay mas malakas daw na anting-anting ang aking makukuha. Ganap na 11:00 ay lumakad na ako upang nang sa ganun ay umabot ako sa itinakdang oras. Ramdam ko sa katawan na bumabalot sa akin ng orasyon na sinambit ni Lolo Badong bago ako lumakad. Nang makarating sa eksaktong lokasyon ay agad kong ibinudbod ang asin paikot sa puno. Napakadilim doon at nararamdaman ko ang mga puwersa ng nilalang na nakapaligid doon. Matapos kong bilugan ng asin ang puno ng saging ay itinusok ko ang itak sa lupa. Gayunpaman ay nagsindi na rin ako ng isang munting kandila upang meron akong tanglaw sa dilim. Maya-maya pa ay iba't ibang kaluskusan sa paligid ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin ngunit hindi ko ito makita. Mga 11:50 na ng gabi at may napansin akong kakaiba sa puno ng saging. Ang puso nito ay unti-unting bumababa patapat sa lupa. At maya-maya pa, pagsapit ng 12:00 ay may napansin akong isang gintong likido na nagliliwanag sa dulo ng puso ng saging. Nang mahulog ito ay agad ko itong sinalon ng aking bibig. Ngunit nung nasa bunganga ko na ito ay naramdaman kong umagos ito sa aking lalamunan. At doon ay parang nasusunog ang aking lalamunan. Ngunit alam ko na kung anong mangyayari sapagkat ito ay pinayo na sa akin ni Lolo Badong bago pa ako umalis. Nang malunok ko na ang tumulo sa puso ng saging na katas, naglabasan na ang tatlong nilalang. Ito ay isang tikbalang, kapre at isang habwak. Pero alam ko na kung ano ang mangyayari kaya napaghandaan ko na sila. May mga dala akong pangontra sa mga nilalang na nagpakita. Maliban sa habwak, agad kong napaalis ang kapre at tikbalang. Ngunit ang habwak ay hindi ko napaalis. Kaya naman agad kong binunot ang itak at naghanda sa isang matinding laban. Nakatitig sa akin ang habwak at wala itong awa. At sa palagay ko ay hindi niya rin ako bubuhayin. Agad tumalon ng napakataas ang habwak at ito ay papunta sa akin. Animoy isang aso na may pakpak at napakapayat ng katawan ang papalusob sa akin. Pagbagsak niya sa harapan ko ay agad itong dumamba ng kalmot. Agad naman akong nakaiwas at inundayan ko siya ng saksak gamit ang itak. Ngunit hindi ito kasing dali ng aking iniisip sapagkat hindi tumalab ang itak sa kanya kahit tumama ito sa kanyang katawan. At bumawi agad ng atake ang habwak.
at agad niya ako tinamaan sa tagiliran na nagresulta ng aking pagtilapon sa sagingan. Agad naman akong bumangon upang makabawi. Ngunit napansin ko na meron akong tama sa tagiliran at may sugat ito. Medyo malalim at tumatagas ang aking dugo. Hindi ko pa rin ibinubuka ang aking bibig dahil wala pa sa tamang panahon na iluwa ko ang anting-anting. Nakita ko na tumatakbo ang habwak na parang ulol at gusto akong kainin. Kaya nawalan na ako ng pag-asa. Noong mga oras na yon ay tinanggap ko na ang aking katapusan. Ngunit talagang mabait ang Diyos dahil sa kabutihang palad ay dumating si Lolo Badong. Agad itong naglabas ng buntot ng pagi at nabanggit ng mga engkantasyon. At laking gulat ko, sa isang wasiwas lang ni Lolo Badong ay agad nasaktan ang habwak ng tamaan ito sa ulo. Napakalakas ng ataking yun na animoy yumanig ang buong paligid. Napatras naman ang habwak at medyo dumistansya sa amin. At nagwika ito na, Nakitang muli tayo, Badong. Matagal na rin nung huli. Sinasanay mo ba ang batang iyan? sumagot naman si Lolo Badong na, Oo, at humanda ka. Dahil siya ang susunod na papalit sa akin. At ipapamana ko sa kanya ang aking karanasan at ang aking anting-anting. hanggang dito na lang muna ang ating kwento sapagkat ito ay meron pang part 2. Pakipollow po ang ating TikTok at pakisubscribe na rin po ng aking YouTube channel. Abangan natin ang susunod kung paano matalo ni Dio ang habwak sa pamamagitan ng kanyang anting-anting. At kung ano ang magiging kapalaran ni Lolo Badong sa kamay ng habwak. Hanggang dito na lang. Salamat.